Di ba pala naka? So ito yung sinyales na sabi ng Diyos na sinasabi niya na wakasan ng isang relasyon ay kapag inilalayo ka nito palayo sa Kanya. Kaya nga the relationship drew you away from God. So ito na yung signs na dapat mong wakasan yung isang relasyon. Lalo-lalo na kung magsyota pa lang. Kung hindi mo kayang pasunurin sa pamamaraan ng Diyos, kailangan mo ng wakasan. Dahil hindi ito ang nais ng Diyos sa atin. Dahil ang gusto ng Diyos, hindi kailanman naglagay ang Diyos na sino man sa iyong buhay na patuloy humihila sa atin, palayo sa ating pananampalataya. Kaya kung yung relasyon mo na yan ay pinipigilan ka sa gawain ng Panginoon at hindi rin siya nagsisimba, kailangan mong wakasan. At kung hindi mo kayang wakasan, kailangan mong ipag-pray na sumunod sa pamantayan ng Panginoon. Dahil kawawa ang mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Walang pagpapala dyan. According to the Bible, hindi ako nagsabi. Kaya nga ang paniniwala sa paglakad kasama ng Diyos, kasama natin ng Diyos. Dahil tayo ay nilalang tayo ng Diyos. So dapat tama ang ugnayan natin sa Diyos. Kung yung relasyon mo ay lagi kang pinipigilan at mas gusto pa niyang pansariling kapakanan at wala siyang panahon sa Diyos, iyan na yung sabi ng Panginoon na wakasan mo na. Wakasan mo na. Kung hindi mo kayang dalhin sa Panginoon, wakasan mo na. Sayang yung oras. Kaya nga sinasabi niya sa banal na kasulatan, sa 2 Corinthians, verse 6 to 14. Sabi niya rito, huwag kayong pamatok ng di kapantay sa mga hindi mananampalataya. Sapagkat anumang pakikisamang mayroon ka sa katuwiran, sa kalikuan, at anong pakikisamang mayroon ang liwanag sa kadiliman. So hindi pwede magsama ang liwanag sa kadiliman. Kaya nga kung yung taong yan ay pinipilit kang ilayo sa pananampalataya, this is a sign na sinasabi ng Panginoon, umalis ka, lumayo ka sa Kanya. So yan ang sinasabi sa banal na kasulatan, hindi ako magsasabi niyan. Salita ng Panginoon ay pinagbibigay ng isang malalim na tagubilin upang maiwasan ang malapit na nagbubuklod sa pakikipagsosyo, lalong-lalo na sa espiritual, sa mga hindi sumasampalataya sa ating Panginoon Kristo. Napakahirap kapag ganito ang iyong kapartner. Dahil hindi na ako magsasalita. Mahirap kapag hindi nyo kapananampalataya. Lalo na kapag ikaw ay gusto mo laging magsamba, gusto mo laging magnilay-nilay ng salita ng Diyos, tapos pinipigilan ka. Yan yung sign na hindi pwede kayong magsama. Yan ang sign ng Diyos sa pagiging hindi pantay na pamatok na nagmumulas kung saan ang dalawa hindi magkatugma. Sa hayop man, hindi maaaring hilahin ang isang araro ng isang epektibong magkasama. Gayon din ang isang mananampalataya. At hindi isang mananampalataya. So kung hindi ka mananampalataya at ang ihila mo ay mananampalataya, mahirap. Ito ay pasimula na magkaiba ang mga halaga at direksyon. Kaya nga ito'y tumatawag sa bawat Kristiyano na lumalakad sa espiritual na integridad, pagpili sa mga relasyon na sumusuporta at nagpapakita ng kanilang pangako sa Panginoon Kristo. Kailangan yung kapartner natin ay hindi tayo hinihila palayo sa Diyos. Kailangan sumusuport. Kung hindi man niya kaya gawin pa, dapat sumusuport siya. So yan ang sinasabi para hindi tayo magiging walang kabuluhan ang buhay mag-asawa. Kaya nga marami ngayon, napaka-trendy ngayon. Dahil kaya nga ito yung nagiging topic natin. Dahil napapanahon na talagang ang daming cheaters. Ang daming nagluloko. So kaya nga tulad na lamang ni Solomon. Si Solomon, ito yung maaring mag-asawa si Solomon ng mga dayuhang babae ay umakay sa kanya sa idolatry o pagsuway. Si Solomon isang halimbawa. Dahil sa pag-ibig niya sa isang babae, siya ay
Napilitan siyang magsamba sa mga gawa ng tao. So kaya sinasabi niya sa 1 King chapter 11, verse 4, sapagkat nangyari ng matanda na si Solomon, siya ay niligaw ng kanyang asawa sa kanyang puso sa pagsunod sa ibang Diyos. So at ang kanyang puso ay hindi sakdal sa Panginoon niyang Diyos, gaya ng puso ni David na kanyang ama. So tulad ni Solomon, dahil sa kanyang pag-ibig na mas pinili niyang umibig doon sa babaeng hindi niya kapananampalataya, hindi na siya sumunod sa Diyos. Dahil yung kanyang iniibig ay nagsasamba sa mga ribulto. So kaya nga kapag yung mga iniibig nyo ay nagsasamba sa ribulto at hindi nyo kayang dalhin sa tamang katuruan, 100%, yan yung sign na hindi yan binigay ng Diyos. So kaya nga, yan yung sinasabi sa banal na kasulatan. Kaya sinasabi pa niya sa verse 6, dahil dito si Solomon ay gumawa ng masama sa paningin ng Diyos. So makakagawa ng masama kapag hindi kayo kapananampalataya. Dahil magkaiba ang inyong pananampalataya. Ang katuruan dito sa atin sa pamamagitan lamang ng latay ng Panginoon Kristo, magaling na. Katuruan sa iba, kailangan pang gumaling, kailangan pang bumili ng gamot. Di ba, hindi na kayo magkakasundo dyan. So, lagi kayo magtatalo. So, ang katuruan sa atin, huwag tayong mag-alala, magbalisa. Sa kabila, pag nababalisa, dahil lumalakad sila sa laman. Nakalagay sa Biblia, wala na tayo sa laman. Kapag tayo tinanggap natin ang Panginoon Kristo, bagamat nasa laman tayo, mabubuhay na tayo ngayon sa salita ng Diyos. Yan yung sinasabi sa banal na kasulatan. Kaya nga, tayo ay sa salita lamang, huwag tayo papaligaw o maniniwala sa mga. Kaya nga, sa kabila ng kanyang karunungan, tulad ni Solomon, sa naon niya ng katapatan ang kanyang maraming asawa, banyag at umaakay sa kanyang idolatry. Umakay siya sa kanyang pagsamba sa Diyos-Diyosan. So inalayo siya sa puso ng Diyos, di tulad ng kanyang amang si David, na sa kabila ng kanyang mga kapintasan, ay nanatiling lubos na tapat na nakakompromiso ni Solomon ang kanyang katapatan. So nag-compromise si Solomon ang katapatan ng kanyang ama. So kaya nga, siya ay nagsimula na siyang sumamba sa mga huwad na mga Diyos-Diyosan. So kailangan ang ating mapapangasawa, sa mga mag-aasawa pa lang, kailangan ang mapapangasawa niyo, iisa ang pananampalataya. Dahil kung hindi niyo kayang dalhin yan sa tamang katuruan, kawawa. Dahil experience ko yan. So kaya nga, yan yung chance to experience. So kaya nga, mahirap, magbabago naman yan. Pag mag-asawa na kami, magbabago yan. Ngayon pa nga lang, wala pa siyang karapatan sa'yo, hindi pa nagbabago. Di lalo na pag may karapatan na. Di ba? So kaya nga, ito yung sinasabi na, sama-sama ba kayong lumalago sa espiritual o lumalayo kayo sa Diyos? So kailangan, the relationship draw you away from God. So pag-isipan mo, kung yung karelasyon mo ba ay inilalayo ka sa Diyos o lumalapit kayo sa Diyos. So kaya nga, ito yung sinasabi na konsensya ka ba na malayo ka sa Diyos o dahil sa relasyon mo ngayon. So kaya nga, ito yung dapat nating pagnilayan kung inilalayo ka sa taong yon sa unang pag-ibig natin sa Diyos, yan ay tanda na dapat lumayo ka na. Dahil hindi kailanman dadalhin ng Diyos ang isang relasyon na nagdudulot ng pagkabulok sa espiritual. So hindi gusto ng Diyos na wala kang espiritual na ugnayan sa Kanya. Dahil ang layunin natin dito sa sanlibutan, to glorify God. So kung yung relasyon mo, laging trabaho lang or laging mga pamamasya lang ang iniintindi, walang ugnayan sa Diyos, yan yung sign na dapat mo na wakasan ang iyong relasyon. So kung hindi mo kayang ipag-pray na magbago, wakasan na. At mag-pray ka na dapat yung kalooban ng Diyos na
hindi ka ilalayo sa relasyon mo sa Diyos. Amen? So parang tahimik ka. so kaya nga, ano pa ang tinuturo sa atin? Pangalawa, kapag God signs to end the relationship, kapag there is constant strife, confusing, or lack of peace. So ibig sabihin, kapag mayroong patuloy na pagsaway, pagkalito o kawalan ng kapayapaan. So ito yung sign na dapat mo nang tapusin ang isang relasyon. So kaya nga dito sinasabi, wala kang kapayapaan tungkol dito. Ang Diyos ay ang may akda ng kapayapaan, hindi kaguluhan. Kung ang isang relasyon ay nagdudulot ng patuloy na kaguluhan, pagkabalisa, o emosyonal na kawalang tatag, hindi ito mula sa Diyos. Ang kapayapaan ay mula sa Diyos. Ngunit kapag yung relasyon mo, magsyota pa lang kayo, wala na kayong tigil ng bakbakan, yan ang sign na hindi yan para sa Diyos. Hindi yan itinakda ng Diyos para sa iyo. So kaya nga ito ay isang matibay na tagapagpahiwatig na maaaring hinihimok ka ng Diyos na wakasan ng isang relasyon kapag ito ay patuloy na minarkahan ng alitan, kaguluhan sa loob, puso at isipan sa halip na kapayapaan. So kaya nga ito yung dapat kalinawan, kapayapaan at pagkakaisa ang nais ng Diyos. Ang Diyos ay hindi may akda ng kaguluhan. Siya ay namumuno siya sa pamamagitan ng kapayapaan, kadalisayan, kalinawan sa bawat mananampalataya. Kapag ang iyong relasyon mo ay lagi kayo nag-aaway, that is the sign to end a relationship. So kailangan wakasan. So kaya dahil dito, sapagkat ang Diyos ay hindi may akda ng kaguluhan, ay hindi siya ang may akda ng kaguluhan, siya yung kapayapaan ang binibigay niya. Kaya sinasabi niya sa 1 Corinthians chapter 14, verse 33, for God is not the author of confusion, but peace, as in all churches of the saints. So ito yung gusto ng Panginoon. So bakit ka magpapatuloy sa isang relasyon kung punong-puno naman na lagi na lang selos, lagi naman, ay nako. So kaya na ito nagpapaalala sa atin na ang kalikasan ng Diyos ay maayos at mapayapa, lalong-lalo na sa pamamagitan ng connection natin sa pagsamba at spiritual na pagtitipon. Tinutugunan tayo ni Apostol Pablo na ang kaguluhan kung minsan ay lumilitaw sa mga unang pagpupulong ng simbahan, na nagbibigay diin ang banal na espiritu ay nagdadala ng kalinawan, hindi kaguluhan. So ito isang panawagan para sa mga mananampalataya na ipakita ang karakter ng Diyos sa pamamagitan ng paghahangad ng kapayapaan at pagkakaisa, kung paano tayong namumuhay, nagsasalita o sumasamba, lalong-lalo na sa loob ng simbahan. So kailangan tayo mayroon tayong kapayapaan. So kaya nga, walang kapayapaan kapag laging nagtatalo, walang kapayapaan at kapag walang nagpapakumbaba. So kaya nga, ito yung sinasabi sa banal na kasulatan. Ano pa ang sinasabi? Colossians 3 verse 15, and let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called, and the one body, and be ye thankful. So ito yung sinasabi sa banal na kasulatan, na bawat ang mga mananampalataya pinapatutulutan ng kapayapaan ng Diyos na gabayan at pamahalaan ang kanilang mga puso tulad ng isang gumagawa ng mga desisyon sa gitna ng mga tunggalian o kawalan ng katiyakan. Ang kapayapaan ng Diyos ay nagdudulot ng kalinawan at kalmado. Ito rin nagpapaalala sa atin na tayo tinawag upang magkaisa bilang isang katawan ng Panginoon Kristo at mamuhay ng may espiritu ng pasasalamat na nagpapalalim ng ating ugnayan sa Diyos at sa isa't isa. So kaya nga, kapag sinabi ng Diyos na oo, mayroon tayong kapayapaan. Kapag sinabi niya na hindi, may
kalituhan, bigat o pangamba. So kaya nga tulad na lamang sa halimbawa ni Jonah and the sailor, sabi niya rito sa Jonah chapter 1, verse 12, sabi niya rito, sinabi niya sa kanila, buhatin mo ako at itapon mo ako sa dagat. Sa gayon tatahimik ang dagat sa iyo sapagkat nalalaman ko na dahil sa akin ang malakas na unos na ito ay sumasa inyo. So kaya nga ito'y kinikilala ni Jonas na ang bagyong nagbabanta sa mga mandaragat ay resulta ng kanyang pagsuway sa Diyos. So kaya nga kapag lagi tayong sumusuway sa Diyos, ito yung tanda ng wala tayong kapayapaan. Kapag lagi tayong conflict sa salita ng Diyos, na lagi na lang natin sinasabi na imposible naman, lalo na pagdating sa mga sinasabi ng banal na kasulatan. So kaya nga ito sinasabi na ito yung isang gawa ng pananagutan marahil sa pagsisisi na sinabi niya sa kanya na itapon siya sa dagat upang pakalmahin ang dagat. Ang sandaling ito ay nagpapakita ng kamalayan ni si Jonah sa kapangyarihan ng Diyos at ito ay nagmamarka ng isang pagbabago kung saan siya ay magsisimulang harapin ang mga kahinatnan ng kanyang mga aksyon. So isa itong makapangyarihang paalala na ang pagtakbo mula sa Diyos ay nakaka-apekto hindi lamang sa atin, kundi sa mga nakapaligid sa atin at ang pagsuko na iyon ay maaaring humantong sa pagpapanambalik. So kaya nga kapag tayo'y gumawa nang hindi natin sinusunod ang Diyos, yung mga nakapaligid sa atin, affected din. Tulad ni Jonas. So yung mga nakasakay sa bangka, affected din dahil sa kanyang kasalanan. So kaya nga dito sinasabi, may mga bagyong hihinto lang kapag tayo'y bumitaw. So ibig sabihin yung mga problema natin, kapag bumitaw tayo sa maling pananampalataya, sa maling mga relasyon, magiging stop yung mga kaguluhan, yung mga bagyo, yung mga paghihirap. Kung napansin nyo, yung relasyon niya, puro na lang paghihirap. So, ibig sabihin yan, relasyon nila wala dito. Amen? So, ibig sabihin yan, kailangan mong bumitaw. Sa mga taong hindi pa kasal, kailangan niyang bumitaw. Kung sa simula pa lang, puro na mga paghihirap, kailangan niyang bumitaw. Dahil doon lamang, hihinto yung mga paghihirap at papasok yung mga pagpapala kapag bumitaw ka sa mga maling tao. So, paano papasok ang tamang tao kung yung maling tao ay nananatili pa sa'yo? So, kaya nga dito sinasabi, ang pagkalito ay mula sa Diyos, mula sa takot. So, kaya nga ito, minsan inaalis ng Diyos ang kapayapaan para gabayan ka sa maling landas. So, yan ang sinasabi sa banal na kasulatan. Ano pa? God's signs to end the relationship. Pangatlo, ito yung sinasabi, you're compromising your values to keep it going. You're compromising God's standard to keep the relationship. So, ibig sabihin, ito yung kino-compromise mo ang iyong mga halaga para ipagpatuloy mo lang yung maling relasyon. Kino-compromise mo ang pamantayan ng Diyos para lang mapanatili ang iyong relasyon. So ito yung mali. Kaya nga sinasabi niya, kung binababa mo ang iyong pamantayan, nakukompromise mo yung o pinapaliwala mo yung pananampalataya mo sa Diyos para mapanatili lamang ang isang relasyon, ito'y sinyalis na hindi ito para sa Diyos, hindi ito inordain ng Diyos para sa atin. Dahil, sinasabi niya sa banal na kasulatan, ang isang pinakamalinaw na palatandaan na ang isang relasyon ay maaaring hindi mula sa Diyos. Kapag nakita mo ang iyong sarili na binababa ang iyong sarili, lalong-lalo na sa espiritual at personal na mga pamantayan para lamang ipagpatuloy ang iyong relasyon. Kung ang pagpapanatili ng relasyon ay nangangahulugan na kailangan mong sumuway sa Diyos o patahimikin ka ng iyong paniniwala o mamuhay sa pagkakasala, oras na para huminto at malamang lumayo ka na. Yan ang sinasabi
sa Biblia. Layuan mo na kahit masakit. So kaya sinasabi niya sa banal na kasulatan, sa Acts chapter 5 verse 29, sabi niya, na magkagayon sumagot si Pedro at sa iba pang mga apostol na sinabi, dapat naming sundin ang Diyos kaysa mga tao. So dapat nating sundin ang Diyos kaysa mga tao. Ang Diyos kayang gumawa ng tao, pero ang tao hindi niya kayang gumawa ng Diyos. So sinong susundin natin? Kailangan sumunod tayo sa Diyos. Hindi yung mga katwiran pa. So kaya nga ito yung pahayag, matapang na pahayag ni Apostle Pedro sa mga apostol na maging tugon na ang utos sa kanila na huminto sa na ito yung kanilang tugon na nagpapakita ng isang malalim na pananalig sa kapangyarihan ng Diyos. Na sinasabi sa banal na kasulatan, maaring mga ilangan tayo ng lakas, lalo-lalo na kapag naharap sa panggigipit o pagsalansang. Ang pagsunod muna sa Diyos ay tanda ng isang tunay na mga alagad. So kaya nga sinasabi niya, ano pa ang tinuturo sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 22, abstain from every form of evil. So dapat daw nating lumayo sa lahat ng mga anyo ng kasamaan. So kaya nga tinihimok tayo bilang mananampalataya na hindi lamang iwasan ang mga kasamaan mismo, kundi maging ang itsura nito. So iwasan natin, alam naman natin mali. Na lagi na lang yung mali na wala kang tayong panahon sa Diyos, mali yan. Yung lagi na lang pagdating ng sa ibang bagay may panahon ka, pagdating sa gawain sa church, walang panahon, mali din yan. So kaya nga ito'y sinasabi na ito'y nangangailangan ng isang buhay na dapat integridad at kaunawaan. Diba na ano na natin yung mga integridad. Yung integridad, tayo ay sumusunod sa Diyos kahit walang nagmamasid. Isinasabuhay natin ang salita ng Diyos kahit walang nag-uutos, nagpapaalala. So, ginagawa natin gumawa para sa gawain ng Panginoon kahit walang nagbabantay. So, ibig sabihin, kung saan ang mga kilos, salita, mga pagpili ay nagpapakita ng kabanalan. So ito yung integridad at hindi nagiging sanhi ng pagkatisod ng iba. So ang pamumuhay ng ganitong paraan ay pinoprotektahan kapwa ang ating mga panuto at ang ating paglakad kasama ng Diyos. So nagpapakita ng matinding pagnanais na parangalan siya sa lahat ng bagay kahit na kung paano maiintindihan ang mga bagay. Kaya nga tulad na lamang sa halimbawa ni Samson and Delilah. So Samson and Delilah, so ito yung hinahabol ni Samson si Delilah sa kabila ng maraming red flag. Ang kanyang compromise ay humantong sa kanyang pagbagsak at pagkabihag. Dahil itong si Delilah, alam niya ang intention ni Delilah, ngunit nananatili pa rin siya dahil sa emosyonal na kalakip. So alam naman niya ang intention ni Delilah na mukhang pera. At kaya nga siya nagkasala. So ito yung laging pinapagalitan niya siya araw-araw ni Delilah. Ano pat ang kanyang kaluluwa ay nagpapagabag hanggang sa mamatay si Samson dahil mali ang kanyang relasyon. So kaya kapag mali, yan yung sign na dapat mo nang bumitaw, sabi ng Panginoon. Kaya sinasabi niya sa Judge chapter 16, verse 16, at nangyari siya ay pinipilit araw-araw ng kanyang mga salita at hinihimok siya na ano pa ang kanyang kaluluwa ay napapagabag hanggang sa mamatay. So ito yung paulit-ulit na nilalarawan ang matinding paggigipit na hinaharap ni Samson mula kay Delilah. At patuloy na pinipilit siyang ibunyag ang lihim ng kanyang lakas. So paulit-ulit na kinukulit ni Delilah dahil sa pera. Dahil sa pera. So kaya kapag ganito ang iyong mga kapartner na mukhang pera na kayang ipagpalit ang integridad, yan na yung sign na magwakas ang iyong relasyon, ang kanilang relasyon. Kaya nga yung patuloy siya, ang kanyang patuloy na pagmamaktol ay tuluyang nagpapagod kay
kay Samson sa kanyang emotional at pag-iisip. Kaya nga inilalawin nito ang kapangyarihan ng patuloy na influensya, lalong-lalo na inaakay tayo palayo sa kalooban ng Diyos. So, napalayo na si Samson sa kalooban ng Diyos dahil dito sa kay Delilah sa kanyang kapartner. So, ang kahinaan ni Samson ay nagsilbing isang babala. Dapat nating bantayan ang ating mga puso. Huwag nating pairalin ang ating puso. Na maging matalino tungkol sa kung sino ang pinapayagan nating magsalita sa ating buhay. Lalong-lalo na sa malapit na relasyon. Ang patuloy na compromise ay maaaring dahan-dahang masira kahit na ito'y pinakamalakas na individual. Kahit na pinakamalakas ka mananampalataya, kapag laging may nag-uudyok sa'yo na i-compromise ang pananampalataya mo, ikaw ay walang kapahingahan, nababagabag ka sila, katulad ni Samson. Kaya, nag-confess siya kung ano yung kahinaan niya. Kaya siya'y natalo at namatay dahil sa kanyang confession, dahil sa pangungulit ni Delilah, dahil lang sa pera. So, kaya nga ito'y sinasabi na, nananatili ba kayong tapat sa Diyos o binabaluktot nyo para lamang maiwasan ang alitan nyo ng iyong relasyon? So kaya nga dito sinasabi na kailanman hindi pagpapalain ng Diyos ang mga sumasalungat sa kanyang salita. So kaya nga kapag yung mga kapartner ninyo ay laging sumasalungat sa salita ng Diyos, hindi sila pagpapalain. Wala dito, amen? Kaya, lagi natin ipag-pray yung ating mga mahal sa buhay na huwag maging Delilah ang kanilang kapartner. O Delilo. Delilo, lalaki. Maging lalaki, Delilo. Ayan. So, ano pang signs? God's signs to end the relationship. Itong mga sinasabi ko, applicable to sa walang asawa. Pero pag may asawa, hindi pwedeng football. Kailangan din pag-pray. So, ano pa ang sinasabi? Number 4, there is repeated disrespect, abuse, or unrepentant sins. So, mayroong paulit-ulit na walang paggalang, pag-aabuso, or hindi nagsisisi na kasalanan. Red flag. So, ito yung sinasabi na hindi ka tinawag ng Diyos na tiisin ang mga pag-aabuso. Hindi tayo tinawag ng Diyos, tayo'y kawangis niya. So, bakit papayag tayo na sirain lamang tayo ng mga taong hindi naman nagpalaki sa atin? So, kaya nga ito sinasabi na yung mga manipulation or hindi nagsisising pag-uugali or binabaliwala. Hindi pinabaliwala ng pag-ibig ang kasalanan. Ito'y naghahangad ng kagalingan at pananagutan. So kaya nga, yung pag-ibig ng Diyos, hindi niya pinapahintulutan na abusuhin ka. Hindi niya pahintulutan na patuloy ka magkasala. Hindi yan ang pag-ibig ng Diyos. So ang pag-ibig ng Diyos, hinahangad niya na maging maayos ang relasyon, maging responsible ka, maging responsible, dahil ang isa sa pinakaseryoso at mapanilang na senyales na maaaring sinasabi ng Diyos na wakasan ang isang relasyon kapag ito ay nagmamarka ng patuloy na kawalang paggalang, pang-aabuso, o kasalanan na hindi kailanman tinutugunan o pinagsisisihan. So yan ang sinasabi, ang isang malusog na at nagpaparangal sa Diyos na relasyon ay binuo ito ng paggalang sa isa't isa. Paggalang sa isa't isa ang mula sa Diyos na relasyon. Paggalang sa isa't isa, may pagsisisi at may responsibilidad, may pananagutan at may pagmamahal. Hindi ito kontrol ng takot at pagmamanipula ng tao. So yan ang sinasabi ng Panginoon sa atin. So kaya nga sinasabi niya sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4, charity, sabi niya, suffered long
and is kind. Charity, sinasabi niya rito, ang pag-ibig ay nagtitiis ng mahabang panahon at mabait. Ang pag-ibig ay kapwa hindi naiinggit. Ang pag-ibig sa kapwa ay hindi nagmamalaki, hindi nagmamataas. So, iyan ang pag-ibig ng Diyos. Kaya sinasabi niya sa verse 13, verse 5, 1 Corinthians chapter 13, verse 5, hindi kumikilos ang hindi karapat-dapat, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi madaling magalit, hindi nag-iisip ng masama. So ito yung inilalarawan ng kalikasan ng tunay na maka-Diyos na pag-ibig. Ito yung ito yung bilang isang paraan ng pamumuhay, kailangan nagpapakita ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi yung inaabuso tayo o patuloy na ginagawan ka ng masama o patuloy kang inaabuso ng iyong karelasyon. Ang tunay na pag-ibig, kailangan may tiyaga at mabait sa lahat ng pagkakataon. Hindi yung lagi na lang galit na hindi mo alam. So, ang tunay na pag-ibig na mula sa Diyos, tayo ay nagtutulungan, hindi yung nag-iigitan. Bilang magka-partner kayo, para pa kayo nagtatalalag, papa-kompetensya kung sino ang nanggaling, kung bakit sila umunlad. So, yan yung dapat walang kompetensya sa isang relasyon. Hindi yung nagmamataas. Dapat hindi makasarili dahil kayo iisa na. At dapat magalang, hindi madaling magalit. Hindi nag-iisip ng maling gawain o overthinker. Maling gawain o pagpapanatili ng mga maling gawa. O ang ganitong uri ng pag-ibig ay sumasalamin lamang ito sa katangian ng Diyos. At ito is ang pamantayan kung paano natin mamahalin ang iba. So yan ang pamantayan na dapat mahalin natin at tayo mamahalin, hindi tayo aabusuhin. Huwag tayong papayag na tayo inaabuso. Kung mag-shota pa lang kayo, huwag kayong papayag. Kapag may asawa na, huwag din tayong papayag. Ibigay natin sa Panginoon. So kaya nga natin sinasabi na, sabi niya sa banal na kasulatan, Matthew 7 verse 20, by their fruits you will know them. Sabi dito, ito yung itinuturo ng Panginoon Kristo na tunay na pagkatao at espiritual na kalagayan ng isang tao ay nahahayag sa pamamagitan ng kanilang mga bunga, kanilang mga aksyon, mga pagpili at mga paraan ng pamumuhay kung paano ang isang puno ay nakikilala sa pamamagitan ng bunga nito. Ang mga tao ay nakikilala rin sa pamamagitan ng resulta ng kanilang mga pag-uugali. So kaya nga ito sinasabi sa banal na kasulatan na tumawag sa atin na maging maunawain, hindi sa paghatol sa pamamagitan ng itsura o salita lamang, ngunit sa pamamagitan ng katibayan ng isang buhay na nakahanay lamang sa Diyos, na hinihikayat tayo bilang mga mananampalataya ng pag-isipan kung anong uri ang bunga na ginagawa ng ating sariling buhay. So kaya kailangan natin tingnan natin ang bunga ng ating mga karelasyon. Kaya ano pa ang tinuturo sa atin? Halimbawa, tulad ni David. Halimbawa, si David at si Saul. Ito bagamat pinaparangal ni David, si Haring Saul ay paulit-ulit na sinusubukan ni Saul na patayin siya dahil sa paninibugho. So dahil dito, sa kaalaman ng dumistansya si David para sa kaligtasan, siya'y nagtiwala sa Diyos na harapin niya si Saul. Mababasa yan sa 1 Samuel chapter 23 verse 14. Sinabi niya rito, si David ay tumahan sa mga katibayan at nanatili sa isang bundok sa ilang ng Sib. At hinahanap siya ni Saul araw-araw, ngunit hindi siya ibinigay ng Diyos sa kanilang kamay. So, ang Diyos ang may control. Kaya sinasabi dito, ito yung nagpakita kay David sa panahon ng kahirapan, nagtago siya, tumakas kay Haring Saul, na naghahangad na patayin siya. Gayunpaman sa kabila ng walang humpay na pagtutugis ni Saul, hindi kailanman nabigo ang proteksyon ng Diyos, bagamat si David ay nasa ilang, nakahiwalay at mahina, hindi siya kailanman nasa labas ng pangangalaga at kontrol ng Diyos.
siya ay control ng Diyos, kaya siya ay iniligtas. So kaya nga dito sinasabi na nagpapaalala sa atin na ang pinakamahirap at hindi tiyak na sandali. So ang Diyos ang ating tagapagtanggol. Maaaring hindi niya palaging inaalis agad ang pagsubok, ngunit tapat siya tayong iniingatan at pinamumunuan ayon sa kanyang layunin. God's in control. So kaya nga, ito yung sinasabi pa sa 1 Corinthians chapter 15, verse 33, do not deceive, evil communication corrupts good manner. So kaya nga sinasabi sa banal na kasulatan, hindi natin kayang dayain ang Diyos. Kaya nga ito ay sa matinding babala tungkol sa impluwensya ng ating mga masasamang komunikasyon ay tinutukoy sa mga nakakapinsalang usapan, relasyon, o pagsasama. At ang ibig sabihin ng magandang asal ay katangian o pag-uugali, sinabi ni Apostle Paul, huwag magpalinlang. Huwag magpalinlang, ang masasamang samahan ay nasisira kahit ang mabubuting pagkatao. Ito ay isang panawagan na maging matalino tungkol sa kung sino at kung ano ang pinapayagan nating hubugin ang ating mga iniisip, kilos at mga halaga. So kaya nga, kung alam naman natin na tulad kanina sinasabi, kung inilalayo ka nito sa Diyos, hindi yan ang gusto ng Diyos sa atin. Kaya nga sinasabi, ang pag-ibig ay matyaga, mabait, at hindi nagmamanipulate or hindi marahas. Kung ang kasalanan o pag-aabuso ay nangingibabaw sa relasyon, wala ang Diyos dito. Hindi mula sa Diyos ang mga relasyon na ganyan. Kaya ito yung halimbawa. Kaya tulad na lamang sa halimbawa ni Ahab at ni Jezebel. Si Jezebel, inakay ni Jezebel si Ahab sa idolatry at kawalang katarungan. So kaya nga ilang mga pakikipagsosyo ay sinira niya. So, basahin niyo na lamang po yan sa buong chapter, 1 Kings chapter 21. So, ito yung sinasabi na, maaaring tawagin ka ng Diyos na ilayo ang iyong sarili sa mga taong mapalira, sa emotional or spiritual, o kahit na minsan ay ininagalang mo sila, so inilalayo ka ng Diyos dahil ayaw niya na masira ka. So kaya nga ito'y mayroon bang pagsisisi at paglago o isang siklo ng pinsala at dahilan sa buhay mo? So, kaya nga naiisip ba natin, ako ba ay emotional or spiritual o physical na sinasaktan? So kaya nga naiisip ba natin yan, sinasaktan ba ako nito? Lagi na lang akong nananakit ang dibdib ko nito. So emotional na yan kapag nananakit ang dibdib. So kapag may mga salita na hindi maganda, emotional yan. So kaya nga sinasabi na, kung may nananakit sa'yo, hindi hinihiling sa'yo ng Diyos na tiisin ang pagkawasak ng kanyang pangalan. So tayo'y gawa ng Diyos, hindi gusto ng Diyos na wasakin ang kanyang pangalan. Siya'y nananahan sa atin. So ngayon, papayag ba ang Diyos na lagi ka na lang emotional and physical abuse? So kaya nga, ito yung sinasabi na God signs to end the relationship. So kapag ganito ang relasyon, kailangan mo wakasan. Lalong-lalo na yung mga relasyon na alam naman natin na hindi pwede ang babae sa babae, dapat wakasan. Hindi rin pwede yung lalaki sa lalaki na relasyon. Kailangan wakasan. Dahil hindi ito design ng Diyos para sa atin. Dahil, sabi ng Panginoon, sumunod tayo sa Kanya. Dahil kapag sumunod tayo sa Kanya, ito ang pagpapala. Kaya nga, sinasabi sa banal na kasulatan. Ano pa ang tinuturo sa atin? God signs to end the relationship. Sinasabi dito,
humingi ka ng patnubay sa Diyos at bibigyan ka na ng liwanag na palayain. So ito yung sought God's guidance and He gave you clarity to let go. So kaya nga ito sinasabi sa banal na kasulatan. So, minsan kahit na ang magandang relasyon ay hindi ang pinakamahusay sa pamamagitan ng pinakamahusay ng Diyos, sa pamamagitan ng panalangin, pag-aayuno at pagpayo, maaring maging malinaw na inihahayag ng Diyos ang kanyang kalooban kahit na masakit. So, ibig sabihin, kahit na yung karelasyon mo ngayon, pwede yung madala sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno para mabago ang iyong relasyon. So, kung yung relasyon ngayon ay lagi na lamang siyang hindi mo ma-explain, so, kailangan mong mag-ayuno. Ibig sabihin, mag-fasting. Dahil yung espiritu ng Satan dyan, aalis yan kapag nagpa-fasting. Dahil sinasabi nga sa Biblia, prayer and fasting, yung nakakapag-alis ng spirit ng kasamaan. So kung gusto natin na yung ating pamilya o yung ating mga mahal sa buhay ay magbago, kailangan natin mag-ayuno. Kailangan natin mag-fasting tayo para mapakinggan tayo ng Diyos. Yan yung sinasabi na magiging malinaw na maihahayag ng Diyos ang kanyang kalooban sa atin. Kung ano ang dapat natin gawin sa ating relasyon na parang lagi na lang sinasaktan ng ating emosyon. So kaya nga, ito yung isang pinakamapayapa ngunit makapangyarihan, palatandaan na oras na para tapusin ang isang relasyon kapag talagang humihingi ka ng patnubay sa Diyos at malinaw na ipinapakita niya sa'yo na oras na para bumitaw. Kahit masakit, ito yung konfirmasyon ng Diyos na nagdudulot ng kalinawan at kapayapaan at lakas sa atin. So kahit masakit, kung ito yung sabi ng Panginoon, kailangan natin i-let go. So yan yung masakit. So kaya nga, yun yung sinasabi, kaya nga minsan, yun yung sinasabi. So ano ang dapat natin gawin? Kailangan natin ipagkatiwala ang bawat relasyon natin. Sabi dito, trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. So dapat tayo magtiwala lamang sa Panginoon. So buong pagtitiwala, hindi nagtatangi or kung ano lang yung gusto natin. Lahat may kondisyon, inilalagay natin na siya ay ang karunungan niya, ang kanyang panahon at ang kanyang kabutihan. So dapat ipinagkakatiwala natin. Huwag tayo manalig sa ating lakas dahil ang ating lakas ay limitado lamang. So ano pa sinasabi? In all thy ways, acknowledge Him and He shall direct thy paths. So ibig sabihin, sa lahat ng ating mga lakad, kilalanin siya. Anyayahan natin ang Diyos sa ating buhay, sa ating relasyon, sa ating hanap buhay, sa ating lahat ng aspeto ng ating buhay, acknowledge natin siya. So ibig sabihin, ano man ang plano mo, mag-asawa ka man, mag-aral ka man, magnegosyo ka man, lahat ng desisyon dapat araw-araw ay isinasangguni natin sa Panginoon dahil ituturo niya tayo sa tamang hakbang. Dahil sinasabi, itunutuwid niya tayo sa tamang direksyon. Ito isang pangakong akayin ka ng Diyos sa tamang landas kapag tayo nagtitiwala at hinahanap natin siya ng tapat. So dapat, ang pagtitiwala ay nangangailangan ng pagsuko, isuko natin ang lahat ng mga plano natin. Dahil ang direksyon ng Diyos ay dumarating sa pamamagitan lamang ng pagkilala sa Kanya, hindi sa pag-aakala natin. So kaya nga itinutuloy niya ang ating landas kapag inuuna natin siya. So tulad na lamang sa halimbawa ni Abraham. Si Abraham ay sumunod sa Diyos sa pamamagitan ng paglisa ng kanyang tinubuang bayan. At handang ialay si Isaac bilang pagsunod sa tinig ng Diyos. Kaya nga sinasabi niya sa Hebrews chapter 11 verse
8, by faith, Abraham, when he was called to go out into the place which he should after receive for an inheritance, obeyed, and he went out, not knowing whither he went. So, ibig sabihin, kahit hindi niya alam, siya ay sumunod. So, ito yung dulot. Pagsunod ni Abraham, nagdulot ng pananampalataya sa kabila ng kawalan ng katiyakan at hindi niya alam kung saan siya pupunta. Siya ay nagtiwala sa Diyos sa tawag ng Diyos at siya ay lumabas at ito yung makapangyarang paalala sa bawat mananampalataya ay kadalasang nangangailangan ng pagkilos bago pa bumuo ang pag-unawa at pagtitiwala sa pangako ng Diyos. So kaya nga ang salita ng Diyos wala pa agad yung resulta. So lalabas lamang yan ang resulta niyan kung tayo'y kikilos. Hindi yan lalabas ang salita ng Diyos kung hindi kumikilos ang tao. So kung kumikilos ang tao, doon lang lalabas ang malinaw na pangako ng Panginoon. So kaya nga kahit malinaw na landas ang binibigay ng Diyos sa atin. So ano ang dapat natin gawin? So kailangan natin sundin ang pangunguna ng Diyos kahit ito ay hindi malinaw. So kahit na lahat ng salita ng Diyos susundin natin, yan ang sinasabi, ang kanyang plano ay palaging mas mahusay kaysa sa atin. Dahil ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng malinaw na direksyon, payo at ito yung assurance na sa atin kapag tayo nagtitiwala. So kaya nga, ano ang ininahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, panalangin at matalinong plano. So kaya nga, ang kapayapaan ay madalas na sumusunod sa pagsunod kahit na ang desisyon ay masakit. So kahit masakit ang desisyon, kung sinusunod natin ang salita ng Diyos, magbibigay sa atin ng kapayapaan. Di ba may mga masakit na kailangan nating pakawalan dahil magbibigay sa atin ng kapayapaan. So kaya nga ito yung God's signs to end the relationship. So ano pa ang tinuturo sa atin? Pang-anim, God's signs to end the relationship, there is a constant and emotional or spiritual harm. So ito yung patuloy na, mayroong patuloy na emotional at spiritual na pinsala. Paulit-ulit na emotional manipulation. Yung pasalita ng pag-aabuso or spiritual na pinsala, hindi ito kalooban ng Diyos para sa iyo, sa akin, sa ating lahat. So hindi ito kalooban ng Diyos na lagi ka na lamang nasasaktan, naaabuso, lalong-lalo na sa spiritual. Ito isang malinaw na palatandaan na maaaring sinasabi sa iyo ng Diyos na wakasan ang isang relasyon kapag nagdudulot ito ng patuloy na emotional na pagpinsala or spiritual na pinsala, bagamat walang relasyon na perfecto. Ito yung koneksyon na nagpaparangal sa Diyos ay dapat magtayo sa atin. So dapat yung ating ugnayan sa Diyos ang magiging matatag. Hindi masisira kung saan ang iyong puso, isip at espiritu ay patuloy na nadurog o nalilito o napapagod. Oras na para seryosohin ang sakit na dapat mong pakawalan ng isang relasyon. Kaya nga sinasabi niya sa banal ng sulatan, sa Proverbs 22 verse 24, sabi niya, make no friendship with an angry man, and with a furious man thou shalt not go. So, ibig sabihin, huwag kang makipagkaibigan sa laging taong galit. Lagi na lang nagagalit. At isang laging taong galit na galit at huwag kang sasama sa laging nagagalit. So, yan yung sinasabi sa banal na kasulatan. Kung alam mo yung tao lagi na lang galit na galit, huwag kang sumama. Kung yan ay boyfriend mo pa lamang, girlfriend, or kaibigan, huwag kang sa mga taong laging galit na galit. Kaya kung asawa na, i-rebuke mo yung espiritu ng galit. So kaya, ano pa ang tinuturo? Sabi niya sa Proverbs 22 verse 25, baka na matutunan mo ang kanyang mga daan at makakakuha ng silo sa iyong kaluluwa. So kaya ito yung pinagbabawal ng Panginoon na dapat huwag tayo makisama sa lagi na lamang taong galit na parang hindi mo alam, lagi na lang nagagalit dahil ang sabi ng Panginoon,
may influensyan ka nito. Magiging katulad ka niya. Sila. So ito yung sinasabi na matalinong payo tungkol sa pananatili. Nagbabala ito na malapit, laban sa malapit na pakikisama sa mga nakagawiang galit o mainit lagi ang ulo. So kapag ganito ang isang tao o isang kaibigan mo na lagi na lamang galit na galit, parang nananakit. Galit na galit, parang nananakit. So kailangan mong umalis. Kailangan mong hindi ka makipagkaibigan sa kanya. Dahil sinasabi dito, may posibilidad na ikaw ay ma-influensyahan. Ibig sabihin, may posibilidad na gamitin ang mga pag-uugali sa mga taong makakasama natin. Ang isang masamang ugali ay maaaring mawala. Kaya nga ito yung sinasabi na dapat panganib. Ang pagsunod sa gayong mga landas ay maaaring humantong sa spiritual, emotional, at magiging physical na pinsala o magiging sumpa sa iyong kaluluwa. So kaya nga ito'y nagpapaalala sa atin, hinihikayat tayo ng pagpili sa mga relasyon ay nagtataguyod ng kapayapaan, karunungan at pagpipigil sa sarili. Kaya nga ang isang relasyon na may masakit, mas masakit kaysa gumagaling, ito yung maaaring senyales na dapat ka nang lumayo. Kapag lagi ka masakit, lagi ka na lamang galit o parang walang pagpapala, kailangan mong umalis. Kailangan mong lumayo sa isang relasyon. Kung sa palagayan mula nung kami nagka-relasyon ito, lagi wala nang pagpapala, wala nang kapayapaan. So, kailangan mo na umalis sa isang relasyon. So, ano pa ang tinuturo? Pang-pito, sinasabi dito, hinahanap mo ba ang kalooban ng Diyos at ipinapakita niya sa iyo ang paulit-ulit na babala. So, minsan, sa pamamagitan ng panalangin at matalinong payo at magiging mga pangyayari, inihayag ng Diyos ang oras para lumayo ka dito. Kaya nga sinasabi niya, kahit na ikaw ay nananalangin at naghahanap ng patubay sa Diyos, ang relasyon ay patuloy na nagpapakita ng mga babalang palatandaan na hindi dapat baliwalain. Kapag nagsasalita ang Diyos, madalas na hindi lang niya ito sinasabi ng isang beses, nagdadala siya ng confirmation, paulit-ulit na mga babala sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa kanyang mga tao at sa kanyang mga pangyayari, kung patuloy kang nakakaramdam ng mga red flag, malamang na pinoproteksyonan tayo ng Diyos at hindi ito nagkataon lamang. So hindi nagkataon, pinoprotektahan tayo ng Diyos kapag ganito ang ating relasyon. Kaya sinasabi niya, sa Proverbs 11, verse 14, sabi niya rito, where no counsel is, the people fall, but in the multitude of counselor, there is safety. So, ibig sabihin, kung saan walang payo, ang mga tao ay nahuhulog. Kung walang gabay o mahusay na payo, ang mga mananampalataya or individual ay madaling kapitan ng pagkabigo o pagkawasa. So kaya nga, sa karamihan ng mga tagapayo ay may kaligtasan. Ang mga naghahanap mula sa ilang matatalino at may karanasan ng mga tao ay humahantong sa mas mahusay na mga desisyon at higit na security. So kaya nga pinihikaya tayo na magpakumbaba, pagtutulungan na magkakasama, at ang kahalagahan ng hindi umaasa lamang sa sariling pangunawa. So, umasa tayo sa Diyos. So, ano pa ang tinuturo sa atin? Number 8, God's signs to end a relationship. You feel you're trying to force something that isn't working. So, ito yung pakiramdam mo na sinusubukan mong pilitin ang isang bagay na hindi naman tumagana. So, kaya isang relasyon, ito yung isang relasyon, ang mga relasyon ay nangangailangan ng pagsisikap. Ngunit hindi ito pagsusumikap na nakakapagod sa ating kaluluwa or nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay nagmamakaawa. Para saan? Para sa pagmamahal, para sa oras, at para sa paggalang. So hindi tayo nagmamakaawa sa pagmamahal. Dahil sinasabi dito na
ang pinakamalinaw na senyales ng isang relasyon ay hindi kalooban ng Diyos ay kapag ikaw lang ang may hawak nito. Nadarama mo ang emosyonal na kapagod, spiritual na pagod at pagod sa relasyon, hindi dahil hindi mo sinusubukan, kundi dahil pinipilit mo ang hindi pinagpala ng Diyos. So kaya nga, yung isang relasyon na parang ikaw na lang ang nagda-drive, parang nade-drain ka na, parang ikaw na lang ng ikaw, hindi ito mula sa Diyos. At kapag ito'y nananatili, hindi pinagpala ang isang relasyon. So kaya nga sinasabi niya sa banal na kasulatan, sa Psalm 127 verse 1, maliban na itayo ng Panginoon ang bahay, walang kapuluhan silang nagsisigawan na nagtayo. Maliban, iniingatan ng Panginoon ang bayan, ang bantay ay gumigising ngunit walang kabuluhan. So ito yung sinasabi na binibigyan diin. Ito ang ganap na pangangailangan ng pakikipaglahok ng Diyos sa ating mga pagsisikap, sa ating relasyon. Kaya nga sinasabi, anumang pagsisikap, maging ito man ay isang bahay, isang pamilya, or isang negosyo, or isang ministeryo, or isang relasyon, sa huli ay mabibigo o walang kabuluhan kung walang pagpapala at pagtubay ng Diyos. So kaya nga, ito yung sinasabi kapag ikaw lang at walang pagtubay ng Diyos, mabibigo ang tao. Kahit may pagbabantay o protection ng tao, ang tunay na kaligtasan ay nagmumula lamang sa Panginoon. So kaya kahit anong pagsisikap mo na maging perfect ang pamilya, maging perfect ang relasyon, kung wala naman ang Diyos sa relasyon nyo, walang protection. So kaya nga ito sinasabi na, ito yung isang makapangyarihang paalala na umasa lamang tayo sa Diyos sa lahat ng bagay at kilalanin na ang tagumpay at security ay hindi nagmumula sa pagsisikap ng tao lamang, ngunit ito'y mula sa kapangyarihan sa kamay ng Diyos. Kaya nga kung dinadala mo ang buong relasyon ng mag-isa, maaaring hindi ito gawa ng Diyos. Kung ikaw lang mag-isa ang nagdadala ng relasyon, hindi ito gawa ng Diyos at hindi ito gusto ng Diyos para sa atin. So kaya nga ito yung sinasabi, ang halimbawa ni Peter. Si Peter, ito yung pinutol ni Pedro ang tainga ng isang sundalo upang pigilan ang pagdakip sa ating Panginoon So Kristo. Nilabanan niya ang kalooban ng Diyos. Ngunit itinawid niya ang Panginoon So Kristo na maglaon. Naging matapang na mga ngaral si Pedro at pinamunuan siya ng banal na Espiritu. So mababasa natin yan sa John 18 verse 10. Sinasabi niya rito, nang magkagayon si Simon Pedro na may isang tabak, ay binunot ito at sinaktan ang alipin ng dakilang saserdote at tinaga ang kanyang kanang tainga. Ang pangalan ng alipin ay si Malchus. So kaya nga ito'y sinasabi isang pagsabog na sagisag na sinubukan ni Pedro ang ipagtanggol ang Panginoon Kristo sa pamamagitan ng paggamit ng karahasan. Pinutol ang tainga ng alipin. So verse 11, sabi niya rito, na magkagayoy, sinabi ng Panginoon Kristo kay Pedro, ipasok mo ang iyong tabak sa kaluban. Ang saron ay binigay sa akin ng aking ama ay hindi ko ito iinumin. So ito yung sinasabi na sinaway ng ating Panginoon Kristo, si Pedro, na nagpakita ng kusang loob niyang tinanggap ang pagturusa at sakripisyo, ang kupa na itinakda ng Ama para sa kanya. Hindi siya lumalaban sa pag-aristo dahil bahagi ito ng banal na plano ng Diyos para sa kaligtasan. So dahil dito, ito yung dapat mauna ang plano ng Diyos kaysa mga udyok ng tao. At dapat ang misyon ng Panginoon Kristo hindi tungkol sa karahasan o pagtatanggol sa lupa, kundi spiritual na pagsuko at pagtubos. So, kaya nga ang tunay na lakas ay matatagpuan lamang natin sa pagsunod at pagtitiwala, hindi sa reaction or puwersa. So, pagsunod at pagtubos ng ating Panginoon Kristo ang tunay na ito yung sinasabi na ang tunay na lakas ay matatagpuan sa pagsunod at pagtitiwala, hindi sa reaction or puwersa ng tao. So ano pa ang ibig sabihin
na sinasabi God signs to end the relationship. Pang-9 is distracting you from your God-given purpose. So ito yung sinasabi, inilalayo ka na sa isang layunin ibinigay ng Diyos sa iyo. So kung yung relasyon mo ay nilalayo sa layunin ng pagtawag ng Diyos na hinahadlangan ka, ang isang relasyon na ibinibigay ng Diyos ay tumutulong sa atin na lumago sa ating tungkulin. Hindi makapigil dito. So kaya nga, isang makapangyarihang senyales ng isang relasyon ay maaaring hindi mula sa Diyos o oras para sa tapusin ito ay kapag ito ay patuloy na nakakagambala mula sa ating mula sa iyong bigay ng Diyos na pagtawag or pangitain o ito yung spiritual na paglago. So kaya nga kung hinahadlangan tayo or pinagbabawalan or ayaw niya sa layunin ng Diyos, yan yung sign na dapat tapusin na ang isang relasyon. Kaya sinasabi niya sa Hebrews 12 verse 1, kaya't yamang tayo napapaligiran din ng gayon, kalaking ulap ng mga saksi, iwaksin natin ang bawat bigat at ang kasalanan na madaling bumapaggabag sa atin at tumakbo tayo ng may pagtitiis sa takbuhan na inilagay sa harap natin. So, ibig sabihin, ito yung hinihikayat tayo bilang mananampalataya na magtiyaga tayo sa ating spiritual na paglalakbay. Napapaligiran tayo ng mga saksi, mga ulap, na ito yung matapat na mananampalataya mula sa nakaraan, gaya ng binabanggit sa Hebrews. Kaya nga ito yung sinasabi na isang tabi ang bawat bigat, anuman ang humahadlang sa ating paglalakad kasama ang Diyos, isang tabi natin. So kaya nga dahil dito, iwaksin natin ang kasalanan, lalong-lalo na yung mga kumakapit ng mahigpit at nagtutulak sa atin papalayo sa Diyos. So dapat tayong tumakbo ng may pasensya, mamuhay ng may pagtitiis at pagtuon lamang sa salita ng Panginoon. Kaya nga, ito yung sinasabi, inaalis ng Diyos ang mga relasyon na humaharang sa ating misyon or tadhana. So kaya pinapahintulutan ng Diyos na maalis dahil ito ay nakakagambala sa tadhana ng Diyos. So kaya nga bilang halimbawa, si Apostol Pedro, si Paul at si Barnabas, separation for purpose. So yan yung sinasabi, sina Pablo at Bernabe nagkaroon ng matinding hindi pagkakasundo kay John Marcos na humantong sa isang paghihiwalay na itinalaga ng Diyos. So kaya nga ito'y bagamat masakit, pinahintulutan ito na malaking ministeryo habang ang dalawang lalaki ay patuloy na naglilingkod sa Diyos ng hiwalay. Kaya nga sinasabi sa Acts 15 verse 39, sabi niya rito, at ang pagkatalo ay totoong matalas na anupat sila'y naghiwalay sa isa't isa at sila'y gayoy isinama ni Bernabe, si Marcos at naglayag patungo sa Cyprus. So kaya nga ito sinasabi sa banal na kasulatan na ito ay matinding hindi pagkakasundo ni na Pablo at Bernabe kung isasama nila si Juan Marcos sa kanilang susunod sa paglalakbay bilang missionary. Naging matindi ang kanilang pagkakasundo kaya naghiwalay sila kung saan ginuguha ni Bernabe sina Marcos at Paul na pinili si Silas. So kaya nga ito yung nagpapaalala sa atin na kahit na ang mga tapat na mananampalataya ay maaaring hindi magkakasundo ng gusto. At kung minsan ang nangyayari, ang pagkabahagi, gayunpaman, gumagawa pa rin ang Diyos ng mga sa pamamagitan ng magkabilang magkabila na ito yung paramihin ang ministeryo sa halip na ihinto ito. Kaya nga ito ay isang aral sa biyaya na maaaring tubusin ng Diyos ang salungatan para sa kanyang mga layunin. At ang pagkakasundo sa pagiging mabunga at possible pa rin pagkatapos ng mga hindi pagkakasundo.
So kaya nga kahit na ang mga makadiyos na relasyon ay maaaring magwakas tulad nila Pablo at Barnabas. Maaaring magwakas kung i-direct tayo, redirect ng Diyos sa ating layunin. So kaya nga ito'y sinasabi na ito'y nagpapakita ng sandaling alitan sa pagitan ng dalawa. So kaya nga ito yung sinasabi, ang kanilang matinding hindi pagkakasundo ay humantong sa kanilang pagpunta sa paghihiwalay na direksyon. So ngunit pareho silang nagpatuloy sa gawain ng ministeryo. So dinala si Barnabas sa Marcos sa Cyprus at dinala naman si Pablo at si Silas sa Syria at Cilicia. So kaya nga ito hindi lahat ng paghihiwalay ay kabiguan. So ang iba ay may banal na pag-redirect. So ang Diyos ang nagbigay ng layunin kung bakit sila naghiwalay. So kaya nga iyan yung God's signs to end a relationship. So tayo po tumayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. So